Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article sa ABS-CBN News tungkol ito sa desisyon ng Supreme Court na hindi pwedeng umupo yung mga second placer, yung natalong election kung na-disqualify yung nanalo. So medyo naguguluhan ang COMELEC. Kaya magpapile sila ng motion sa Supreme Court. So ito ang balita. COMELEC to seek Supreme Court reconsideration on ruling to scrap second place rule. Published June 23 by Francis Orcio. Okay. The Commission on Election said Monday it was preparing to file a motion for reconsideration before the Supreme Court following its landmark decision to abandon the long-standing second-placer doctrine in election disputes. COMELEC George Erwin Garcia said there was a need to clarify. Ito na nga, medyo naguguluhan ang COMELEC. Clarify the implications of the High Court's ruling which affects how winning candidates with pending disqualification or cancellation of candidacy cases are replaced. The Supreme Court's decision affirms that even if the first placer is disqualified or their candidacy is cancelled, the second placer will not automatically be declared the winner and succession will apply instead. So ito ang sabi ng chairman COMELEC. Gusto lang din namin ipahatid sa ating kataas-taasang hukuman yung mga implikasyon base sa umiiral naming mga rules, guidelines, and resolution patungkol sa mga kaso na meron tayo dito. Okay? Sabi pa niya, and therefore, kaya gusto namin po ng guidance. Dahil gusto namin po talagang final at iyon na po, abandon na yung doktrina. So, merong nauna ng kaso, halos-hos. The decision overturns the precedent, yung nauna, no? Precedent set by the Halos-Hos versus COMELEC case, which allowed the second placer to assume the post if the winner's candidacy was cancelled. So, ayan. Yan ang unang sinusunod. Halos-Hos versus COMELEC case. Garcia warned that major doctrinal shift could disrupt ongoing and future COMELEC decisions, especially those involving disqualifications and cancellation of candidates. So, ang example dito is si Congressman-elect Joel Uy, nanalo siya sa 6th District ng Manila. Ngayon, canceled yung kanyang certificate of candidacy dahil hindi daw siya natural born Filipino, naturalized Filipino daw siya. So, na-annul yung proclamation niya as representative ng 6th District. Kaya may resolution ang COMELEC na ang uupo, ang nanalo ay si Congressman Abante. So, nagdiwang na ang kampo ng Abante, papasalamat, kailang ito na, inabutan ng, anong tawag dito, malas, I don't know, how do you call it? So, in limbo ngayon, kaya walang kasiguruhan na uupo si Congressman Abante dahil sa ruling na ito ng Supreme Court. Okay. Sabi ni Garcia, kasi po, sinasabi po ng korte na silent ang batas, ang Republic Act 6646 or the Electoral Reform Law sa kung sino dapat ang upo kapag cancellation ng candidacy. Sabi po ng majority ng Korte Suprema, hindi naman yung second place ang ibinoto ng tao. So bakit natin bibigyan ng mandato? Correct. Natalo nga eh. So ang botohan ng kalagay dito, ang botohan ng mga maestrado, 8 ang in favor sa ruling na hindi uupo ang
ang second placer, 5 ang dissenting o hindi pabor, and then 2 abstaining. So, majority talaga. He said COMELEC was evaluating how the decision could affect both local and national contests, particularly rulings that previously followed the second placer rule. Ito na nga, yung sinasabi ko, kawawa naman si congressman pa ngayon dahil wala pang June 30. Congressman Benny Abante. I cannot just imagine yung tuwan-tuwa siya nung na-annul yung proclamation ng kanyang nakalaban. So ngayon, nung lumabas itong decision ng Supreme Court, wala na. Isip-isip na pornada. Sabi pa naman niya, itutuloy daw niya ang Quadcom pag upo niya ulit sa Kongreso dahil na proclaim na siyang winner ng ano eh. So ano ngayon? So ganyan talaga ang buhay. Walang kasiguruhan. So, I don't know kung ano rin ang mangyari doon sa, palagay ko, hindi affected dito yung Duterte Party List Group. Dahil ang kanila, certificate of registration ang na-cancel. Sayang, yung tatlong, ay nako, mga magagaling pa naman ng ano, PMA yung isa, PNP graduate yung isa, yung nominee nila. Ang galing sana, may mga pambato tayo sa ano, panlaban sa lefties, ano, kailang grabe. I don't know kung nag-file naman ata ng kaso sa Supreme Court ang Duterte Youth Party List. So, tignan na lang natin. But then, may hangganan ang lahat, sabi nga. Magtiis-tiis na lang muna ang Duterte Youth Party List kasi sandali na lang, 3 years na lang, 2028, panahon nyo na rin na mag-shine. Ang gusto kong butuhan nung una, Duterte Youth Party List, kaya lang nang nakita ko na sigurado na silang manalo, kaya napunta ako sa Bisaya, Bisaya Youth. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng Tribong Talandig. Malaki ang tulong nyo dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Mauna ni ang sen nga ipanghatag namo sa mga tao. O katong tabangan o gero nga mga daot na ang ilang balay. O kamo balay pagpasalamat bay sa inyo. Sa buwan ay pagkal ko. Bahalag ulan, excited gid silang angkol sa pagkuha og hero kay sa tabang sa ilaha. Salamat kayo. Salamat kainan. Salamat kayo. Salamat kayo. Saan sa payanon? Ay. Danlog kaayo ang agianan. Kargagin naman yung kwan. So muna ni ang ilang gikargahan. So gitabangan lang ni sila sa sakyanan sa kagawad. Kining mga tao nga natabangan og gero. So, karon abot na gyud ang gikargahan og gero nga itabang sa mga tao. Sa tawang ay salamat pa asig Ginoo ana bilang tigetiron. So muna ni ang balay ni Angkol. O karon muna ni ang balay ni Angkol nga natagaan og gero. So gatulo-tulo na kay nag-ulan naman.
So basa na gani kayo ang ilang salog.